nagpupugay sa'yo, Santisima Trinidad. Nagpupuri, nagpupugay sa'yo, Santisima Trinidad. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, iisang Diyos na totoo, wagas, dalisay at tunay. Nagpupuri, nagpupugay sa'yo, Santisima Trinidad. Nagpupuri, nagpupugay sa'yo, Santisima Trinidad. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa linggong ito, ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng banal na Santatlo o Santisima Trinidad. Aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at matnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. O kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ibinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng anak ng Ama. Ikaw na naalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka,
sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa iyong pagsusugo sa salitang Diyos na totoo at maasahan at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang amin ngayong ipinagdiriwang, ipagkaloob mo aming maidangal ang tatlong persona sa walang langgang kadakilaan at aming sambahing lubusan ang iyong iisang pagka-Diyos sa mahal na kapangyarihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang mula ng likain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nanatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan, at ng makapangyarihang mga gawa, tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto? Dahil dito, dapat malaman na sa langit at sa lupay, walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang kanyang utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo mayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinang ng Diyos. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat. Ang niya sa mundo'y laganap. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Sa utos ng puon, nilikha ang langit, ang araw, ang buwat, talang maririkit, ang buong daigdig sa kanyang salita, ay pawang nayari, tao na bigla. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at titiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay kahit magtagutom si binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, O Poon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asay sa iyo nasasalig. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang lahat ng patnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi kayo mga espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak. At ito ang bigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang anak, tayo'y mga takapagmana ng Diyos at kasamang takapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain ding kasama Niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Alleluia. 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 Dakila ang amang mahal, Anak Espiritong banal, noong ngayon kailan pa man. Sinong makakagagap sa ating Panginoong Diyos? Otherwise, baka po tayo sa ating isip, tayo na din po yung Diyos kung gagap natin siya. Ibig sabihin,
Hindi natin siya gagap, pero siya po'y dahan-dahang nagko-communicate, ipinapahayag sa atin para maintindihan natin kung ano at sino ang Diyos sa ating buhay. Madalas po nating marinig pag ito'y pinag-usapan ang kapistahan ng Santissima Trinidad, ang misteryo nito, laging naisip natin ang kwento ni San Agustin nung siya'y may nakitang bata sa dalampasigan at meron siyang hinukay na maliit ng butas at tinanong niya kung ano ang gagawin niya, ilalagay niya ang tubig sa karagatan sa butas na yon. Mga kapatid, ang ating isip ay limitado sa kung ano man ang kabuuan ng pagka-Diyos ng ating sinasamba. Hindi natin mapupuno kung kaya't dahan-dahan niyang ipinapahayag sa atin. Sa pagpapahayag niya sa atin, meron tayong mga imahe, meron tayong palatandaan, merong marka na siya ay nagpapahayag sa atin. Ika nga po, sa tuwing atin pong itong i-invoke, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, ano po ang lagi nating iniisip? Na ito po yung ating dynamics at galaw at ating kaisipan ng atin din mismong pagkatao na ang Diyos Ama ng may likha ang daladala din po natin sa ating pagkatao kasi kung wala siyang naglikha, kahit ano pong mga intensyon ang hinihingi natin sa Diyos, kung hindi ba ito nagmumula sa may likha, saan natin ito kukunin? Kaya nga nating ipinapaalala sa atin, Ama ng may likha, na sa kabila ng ating pagkakamali, pagkakasala, ang Ama nagbibigay sa atin ng kanyang bugtong na anak, ang isang nagligtas at nagpaalala sa ating muli ng ating pagkakamali upang ibalik tayo sa Kanya, ang ating Panginoon Kristo, ang anak. Ang pagmamahal ng Diyos Ama sa anak at ang pagmamahal naman ng anak sa Ama ay nag-uumapaw at nag-uumapaw na para pong walang mapaglagyan. Kung kaya nga ang sanlibutan ay nalikha upang pagbuhusan ng pagmamahal na ito na dumadaloy na kahit ang mga tao ay nagkakasala at sinalanta at sinira ang kanyang mga nilikha, patuloy pa rin ang kanya mismong likas na pagmamahal. Dahil kung tayo narito, kung atin pong isipin yon, ito din po yung ating galaw. Ama, mapaglikha, ang may likha, anak ng tagapagligtas sa aking pagkakasala, sa ating pagkakasala. Tayo ngayon ay binigyan ng kapangyarihan. We are being empowered through the Holy Spirit na tayo din po ay kikaisa ng pagmamahal na ito na ibinuhos sa atin ng Ama at ng Anak. Kung kaya nga po, kung ito'y atin pong maisabuhay, atin din po itong maigagalaw sa araw-araw nating pamumuhay na ibig sabihin, ang mag-uumapaw na pagmamahal ay may tataguyod. Pero dahil ang tao ay talagang may tigas na kanyang puso at isip, humihiwalay sa dynamics na ito ng pagmamahal ng Ama sa anak at ang anak sa Ama. Kung kaya nga po, ang larawan ng paghihiwalay o disconnection natin ay ang pagkakasala. Tandaan po natin mga kapatid, ang Diyos laging nagpapahayag sa lahat ng ating makikitang bagay dito sa mundo. Kung atin pong titingnan, all the things na kahit ang bato ay merong kinukommunicate sa atin. Maranga siyang buhay. Pero atin pong titingnan ang hierarchy of being na halimbawa ang bato, ilagay mo dyan, katagalan may makikita kang marka, maiiwan sa lupa. O di kaya naman maging ibato mo ito sa salamin, merong marka ng kanyang maiiwan ng pagkabasag. Isa lamang ito
sa mga nilikha ng Diyos. Bagamat walang buhay, pero merong aspeto ng pagkukomunikasyon na atin itong malalaman. Itaas natin ang antas ng iba pang nilikha ng Diyos, ang mga puno, ang mga halaman. Kung hayaan nyo lang po yan siya, mag-generate po siya, mahuhulog at magkakaroon ng panibagong imahe ng isang puno o halaman na tutubo. Nag-iwan ng marka. Itaas pa natin ang antas ng mga nilikha ng Diyos, ang hayop, mga hayop. Sila po ay nag-iwan ng marka pag sila po ay nagkaanak. At hindi lamang po yun, naging likas sa kanila ang pangangalaga sa iniwang marka ng ito ng kanilang mga anak. Lalo na po ang tao na merong iniwang marka, nag-generate mula sa kanya, na ibig sabihin po, ang tao ay hindi lamang nagiging kawangis ng Diyos, ito din ay nagiging mukha din natin na ating niiwang marka. At hindi lamang marka ng mukha, maging ang damdamin at lalo't higit ang isip. Ganito po ang antas ng mga nilikha ng Diyos. Lalo't higit po ang Diyos na nag-iwan ng marka. Dahil ang marka ng pagmamahal na yan, kinakailangang ilapas at naibahagi ito simula pa na ibahagi ng Ama sa kanyang anak na siya ting iisa. Nag-generate within Him. At kaya nga nung aking nasabi, ang pagmamahal na ito na kailangang ilabas, ito'y dumaloy hanggang sa atin. Nito ang antas ng dinamismo ng Santatlo. Ito din po actually yung ating buhay. Mga kapatid, kalungkot-lungkot po, na ang tagal na nating nagiging saksi, halimbawa, siguro po hindi ito popular sa inyo. Pero ito yung kaisipan na ang Diyos merong intensyon, halimbawa para sa kaniyang nilikha at sangkatauhan, maging sa intensyon ng bawat isa sa atin, na ito'y pag-isahin, halimbawa bilang mag-asawa. Pero ngayon, kailan lamang ay parang pinasana sa Kongreso. Alam ko po maraming natutuwa, pero atin upang ipabatid ng ating pananampalataya at pagkikiisa at turo ng ating itong daladala na magiging saksi tayo sa iniwang marka sa atin ng turo ng ating Panginoong Diyos na simula pinag-isa niya ang lalaki at babae. Kaya nga po meron tayong tinatawag na kasal. Maging sa atin pong dynamics, pag nagmamahal, hindi lang po yung dalawa, asawa, babae at lalaki. Kung ganyan lang po ang ugnayan, palitan. There is always be three. Ang ikinasal na dalawang mag-asawa ay magiging mag-asawa, pero tumagal ito at tatagal ito kung namamagitan sa kanila, meron pang isa. Hindi love triangle na merong third party, kundi ang Diyos na dapat namamagitan. Pero dahil winala na ito sa ating intensyon, winala sa ating isip, nakaating tutuusin, tayo po ang intensyon ng Diyos ng kanyang pagmamahal, simula hanggang sa dulo, walang pinagbago. Alam niyo po mga kapatid, minsan po sa paghihiwalay na mag-asawa sa bugso ng damdamin o kung ano pa man, pero sa simula't simula, meron po mga interview sa pagpapakasal. Binibiro ko po minsan na merong laman ng katotohanan. At sinasabi ko, marami namang naghiwalay ngayon. Gusto ninyo, 14 years na lang, contractual na lang. Ay, hindi naman po, Father. Ayaw. Ayaw naman pala. So, ibig sabihin, meron po talaga kayong intensyon ng habang buhay. Kung kaya ito'y pagnilayan bago pa ito papasok dyan. Na mag-iisa. Pero dahil po ang kasalukuyang filosofiya ng mundo, ng tao,
meron pong tinatawag niyang human secularism. Na ibig sabihin, ito'y nakakabuti sa akin, ito'y nakakabuti sa atin bilang isang tao, wala nang pakialaman Diyos. Marami na po ang ganong kaisipan. We don't include God in the way we intend for life. Kaya anong mangyari po sa atin, ng ating kalikasan? Mas maganda pa nga po ng mga hayop. Dahil nandoon at nanatiling kanilang pangangalaga sa iniwang marka nila, sa kanilang imahe. Wala silang sinira na anumang ibang nilikha ng Diyos. Pero ang tao, tumataliwa sa intensyon ng Diyos, sinira ang kalikasan. Hindi po ito kaloob ng Diyos. Kung meron tayong mga pangyayari na bagyo o anumang pangyayari sa ating kalikasan, ito po ay galaw ng tao. Because, akin itong nakakabuti ito sa atin. Nakakabuti ito sa atin. Putulin natin ito. Magkakapera tayo dito. Sa wakas, nawala na ang pera, ikaw ay patuloy na nag-struggle dahil sa iyong pagsira ng kalikasan. That is because our mentality, our philosophy, this time, nakakabuti ito sa atin, wala nang pakialam ang Diyos. Kung anong nilikha niya, wala nang siyang pakialam. Tayo na ngayon. Para pong sinasabi natin sa ating sarili, tayo ang Diyos. Now, sisters and brothers, we have to remember, we are followers of Christ. We are witnesses of Christ. Go to the whole world. Baptize them. Hindi lang yung pong paglubog o binuhusan ng tubig, kundi baptize them that our consciousness be the consciousness and intention of the Father who is the Creator. The intention and consciousness of the Son who will always be our Redeemer and redeem us from our sins. And our own consciousness na pinagbubuntungan ng pagmamahal na ito. Tayo po yun. We are being empowered. Power is in us. That this power will cooperate through the power that God has given to us. That is precisely what sin is. Sin is we do otherwise. Pag tayo po ay nagdi-disconnect, tingnan niyo po ang dynamics ng isang taong nagkakasala. Pag hindi niya kinaangkin ang kanyang responsibilidad, disconnect himself to the community. Pag meron siyang dinaya, lumayo siya, lalayo siya sa taong kanyang dinaya. Kung meron siyang pinatay at ayaw niyang tanggapin ang responsibilidad na ito, tatakasan niya. Disconnection. That is precisely what sin is. Now for all of us, ano yung ating idinadasal? Sino yung ating dinudulugan? If this not the intention ng atin mismong sinasamba. Otherwise, wala po talaga ang kahulugan yung ating pagluluhod, pagtaas-taas ng kamay. If we cannot live within us, the Father who created us, the Son who redeemed us, and we are the produce of this love and being redeemed. Paikot-ikot lang tayo, na hindi natin mabibigyan ng katotohanan. Hindi po ito mula sa atin. Ito po ang katotohanan ng ating buhay ng santatlo sa nag-iisa nating Diyos. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa
Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, yung may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang Diyos Ama ang tagapaglikha, binigay niya sa atin ang kanyang anak upang maging buhay at kaligtasan natin. Manalangin tayo sa patnubay ng Espiritu Santo. Sa bawat kailingan ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang simbahan ay maging daluyan ng kapayapaan at pag-asa para sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang mga pinuno ng simbahan ay makinig sa tinig ng Espiritu Santo upang Magabay. magabayan nila ng mahusay ang mga mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang mga pinuno ng pamahalaan ay maging masigasig sa pagpapatupad ng mga programa at mga kalakaran para sa mga dukha at mahihina. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang mga relihiyoso at relihiyosa ay maging tapat sa pagsasabuhay ng salita ng Diyos sa lahat ng panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang lahat ng mga yumao ay makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Ama, turuan mo kaming maging masayang pamayanang nagmamahalang tulad ng banal na Santatlo. Patuloy nawa kaming magkapag-alay sa iyo ng lahat ng papuri, karangalan at kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo ang lahat. Aming alay sa iyo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda, ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila, at pakundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana, kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw ay aming pasalamatan kaysa ng iyong anak at ng Espiritu Santo. Ikaw ay isang Diyos na Panginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu ay di naiba sa pagka-Diyos mo. Ano pat kahit tatlo'y isang Diyos na totoo, ang kadakilaan mong ipinahiwatig upang aming panaligan ay siya rin naming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, ay isang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa amin magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya na tinabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Sa tagubilin ng nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, 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 peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito mga kapatid, si Hesus Kristo ang maawaing kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo na niya makibahagi sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang na tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. What we have to offer that does not fade or wither, can the world ever satisfy the emptiness in our hearts? In vain we deny. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone
are we saved. What will you cease running in search of hallowed meaning? Let this love feed the hunger in your soul till it overflows with joy you yearn to know. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. Panawagan, ngayon po ay linggo ng Big Sick Ecclesial Community. Kaugnay po nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa mga gawain at pagpapalaganap ng BEC sa ating lugar at sa buong Archdiocese ng Maynila. Tumulong po tayo. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinapaalalahanan ang mga bumili ng Nazareno Medallion na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit. Mag-iba yung ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsiluhod po ang lahat at ating dasalin ang panalangin sa linggo ng BEC. Diyos na bukal ng kabutihan, salamat sa handog mong pagpapanibago sa pagkakaloob ng mga munting sambayanang Kristiyano bilang konteksto at hamon na maisabuhay na makabuluhan ang aming pananampalataya. Nagsusumamo kami na maging sa gitna ng pandemya at mga pagsubok ay taglayin namin ang alab ng bagong sigla sa pagpapanibago ng aming pamilya, kapitbahayan at parokya at magsumikap na walang mamagitan sa aming gawain ng paglilingkod. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ng pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng iisang Diyos lamang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malyo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan
Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Yesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.